Good news po ito. Ito po ay pinagmitingan lang nitong March 26, 2024. At ayon nga po sa ating mahal na Pangulong BBM, Well, that's very good news for us. That is actually a little na higher. napakagandang mungkahi ang ating Pangulo para sa ating mga magsasaka. At ito nga po ay ipapaliwanag ng Administrator ng NIA, National Irrigation Administration, na si Eduardo Guillen. Natin itong El Nino time natin, itong first quarter, ay tumaas po yung production natin ng palay despite na bumaba nga yung ating nataniman ng palay. Ano po? Hindi lang yun. Pati yung corn production natin, ang laki ng itinaas, ano po, mga 5.9% kung hindi ako nagkakamali. Ayon, so ayon nga po sa kanya, despite of El Nino month ngayon, tumaas pa rin ang ani ng mga palay ngayon. Gayon din ang mais na mga tanim ng ating magsasaka, tumaas din to 5.9%. At tungkol naman sa pagpapatubig ng irrigation program, halos 99% na ang nalalagyan ng mga water sa mga irrigation. At tuloy-tuloy pa rin ang paglalagay ng mga solar irrigation ng NIA sa mga apektado ng El Nino. Ayan, grabe no? Talagang alagang-alaga ng Pangulo natin ang ating mga magsasaka. At ito pa, bumubuo din ang ating Pangulo ng sariling co-op para sa mga magsasaka. Para hindi lang palay ang ibibenta ng mga magsasaka, kundi pati bigas na rin. Wow! Ano sa palagay nyo? Magiging mura na kaya ang bigas kung ang ating mga magsasaka na ang magbibenta nito? Bongga, di ba? Grabe talaga mag-isip ng paraan ng Pangulo natin. Nasa Gimba kami dito sa ating Harvest Festival at nakita nga natin talagang yung isang farmer natin, ang pinakamababang na ani po doon is nasa 12 tons per hectare. So nagpapakita po talaga na tumaas ang yield ng ating mga farmers. Sa kabuuan, kasi nagtanong ating Pangulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA, ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Pero sinasabi po namin din noon pa na itong mga tail end area ng ating mga irrigation facilities, yung mga alam na namin na hindi mapatubigan, ay pinagtanim na namin ng high value crops, katulad nga ng corn. So, and then, ang aming pronouncement noon pa ay itong ating ginagawang alternate wetting and drying technology ay malaking tulong po para mapababa ang mas marami ang ating mapatubigan kasi nakakatipid tayo ng around 30% ng tubig dito, At sa ating experience, ito po ay tumataas din ng yield ng ating mga farmers by ito pong AWD technology natin. So itong report na nga ng PSA na ito ay nagpapatunay po yun sa ating direction at yung tama po yung ating ginagawa at pagpapatuloy po natin itong sistema na ito. People's Journal. Sir, any update doon sa sinabi ni Presidente before na yung solar irrigation? Ano na po ang may mga Yes. natapos na po bang project ngayon? Lalo Yes, na marami El Nino na. Sorry. Every month po marami na kaming tine-turn over na itong mga solar pump irrigation facilities natin at ito pong 2024. Actually, nakita natin yung mga tail end areas po natin na hindi kaya mapatubigan. Ito rin po yung ating tinututukan ngayon at magtatayo po kami ng mga solar pump irrigation dyan. Yung panel ilalagay namin sa taas ng irrigation canals and then itatapon namin yung tubig doon sa kanal, para sa susunod ay yung mga nasa tail end ng mga irrigation facilities natin hindi na masyadong maapektuhan po ng ating pag may El Nino man, itong sa dry season. Ngayon, sir, may up and running na po ba? Yes, marami po. Ilan po? Well, dito lamang sa last month lamang, more than 100 yung na-turn over natin sa mga farmers. Bibigyan po namin kayo ng data dito, ma'am. Eden Santos, Net 25.
Secretary, kanina po nabanggit ng DOST na sa latter part ng taon ay makakaranas na tayo ng mga bagyo. Although delayed yung pagpasok nila dahil nga sa epekto ng El Nino. Paano po natin pinaghahandaan ito on the part of NIA para naman po yung tubig na dala nitong mga bagyo na ito mapakinabangan po ng ating mga magsasaka at hindi naman masayang lamang. Well, ito nga po yung regular process po ng ating irrigation system pagkatag-araw. Ginagamit natin yung tubig kaya napapansin natin, minsan napapansin natin bumababa talaga ang tubig sa ating mga dams. At pagkatag-ulan na naman, itong paparating na tag-ulan, ito hinihintay natin para ma-fill upan ulit natin yung ating mga dams. Ang kagandahan ng mga reservoir type dams is that controlled po namin yung tubig. Meaning pag nakita po namin na sumusobra na yung tubig at may mga forecast pang paparating na mga bagyo, nagre-release na kami. Yung malayo pa nagre-release na kami. Kaya naiwasan po yung flash flood. Teka lang po, meron pa akong isang tanong. Kanina po nabanggit ninyo, Secretary, na tumaas po yung ating mga ani, yung yield. Ano po? Ano pong inaasahan ng ating mga kababayan sa pagtaas ng ani na sa palay pagdating naman po sa presyo ng bigas? Well, actually, nung kausap ko yung mga farmers po natin kahapon, sabi nila nag-average daw ng 26 pesos na yung sa palay. Pero sabi, ang ginagawa po kasi ng NIA ngayon sa utos din ng ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., ang dream sana natin is makapture naman ng ating mga farmers yung whole value chain ng agriculture. So hindi lang dapat sakita ng palay tayo masaya, ano po. Kaya ang National Irrigation Administration po ngayon ay binubuo namin yung ating mga IAs per town para gawing cooperatives. And then meron po kaming partnership, convergence effort with PhilMec na mabigyan po sila ng farm machineries at lalong-lalo na po yung rice processing system o yung RPS para po yung ating mga magsasaka hindi na lamang magtinda ng palay kundi bigas po at again ang gusto ng ating Pangulo is makapture naman nila yung whole value chain ng agriculture. Bibigyan ko kayo ng pag-iisipang figures po. Ang talagang production cost ng ating mga farmers, yung regular na production cost nila ng palay sa input is 30,000 pesos to 50,000 pesos. Mataas na yung 50,000. Ang yield nila ay nag-average kami ng, mababa na yung 6 tons. Sabihin na natin 5 tons na lang. Kung yung 30,000 pesos divided by 5 tons, ang production cost talaga natin ng palay is 6 pesos lang Sabihin na natin 10 pesos pa. Convert mo na ito papunta sa bigas, yung recovery, yung loss, na 63% yung recovery plus yung labor sa paggiling, etc. Doblehin mo na ito. Nasa 20 pesos lang po talaga ang production cost natin ng bigas. Pero ang average, tinitignan namin, ang average po ng benta ng palay sa market between 37 to 70 pa. So average mga 50. So may value added po na 30 plus pesos. Kung makapture po ito ng mga farmers natin, hindi lamang po nahihinto sa kita nila sa palay, kundi kikita rin sila dito sa production ng bigas. So itong gawin nating entrepreneurs ng ating mga farmers. So napakaganda po nito. At sinisimulan na po natin and may mga bayan na po kaming nabuong cooperatives. At may mga cooperatives na po tayo na may sariling kiskisan.